Sa ating mga kaibigan, welcome po dito sa Chess Ignite. Pag-aralan po natin ngayon ang chess opening na tinatawag na Earth Defense. So sa mga nanonood, pag wala kayong chess opening or hindi nyo alam yung tinatawag na Earth Defense, so ito yung pagkakataon na para malaman nyo ang Earth Defense. Ito yung depensa na gagamitin nyo as black. Ito yung weapon nyo para sa white kapag nag-move ng e4. So dito yung white nag-move ng e4. So yung move ng black ay d6. Ito po yung tinatawag na Earth Defense. Pagkatapos nag-move ng d4. So after d4 move ng knight f6. Atakin nyo po yung center pawn. Pagkatapos knight c3, g6, so f3 or f4. So kapag nag-f4 yung white dito, ito yung tinatawag na Austrian kasi yung opening ay maraming pong mga variation. So dapat nyo po alamin yung mga variation, hindi lamang yung opening. So dito kapag nag-f4, bishop g7, then white play knight f3, black castle kingside, and bishop d3. So mayroon din pong minsan yung white ay nagmo-move ng bishop e3. So balit yung pag-aralan natin dito ay yung bishop d3 muna. So knight c6, after knight c6 yung ginawa dito ng white, pwede siyang mag-castle or pwede niyang atakin yung gitna ng black. So dito, for example, nag-move ng e5. So ang inyong gagawin ay kakainin nyo yung pawn sa e5 square para ma-open yung d-file. So fx e5, so knight h5, bishop e3, nag-develop ng bishop yung white. So mag-develop din tayo ng bishop doon sa g4, then bishop e2 para mawala yung pin sa knight. Then f6, sisirain nyo yung center po ng white dito. So kapag nag-capture siya na exf6, exf6, din castle kingside yung white. So after castle, f5 para mayroon pong attack dito sa central pawns. So dito makikita nyo na yung black dito ay walang problema. So okay, pagkatapos mayroong open file dito sa middle game, pwede nyo atakin yung bishop dito. Pagkatapos i-develop yung queen. So mayroon na po kayong magandang posisyon sa middle game. So ano nga ba talaga yung purpose ng opening? So ang purpose ng opening para magkaroon kayo ng magandang posisyon sa middle game. So balikan po natin yung posisyon dito kasi ito ay yung tinatawag na Austrian. So balik po tayo sa first move ay e4, d6, d4, then knight f6, knight c3, g6. So dito kapag nag-move ng f3 yung white, so ibang ginagawa dito. So dapat sa isang opening, dapat nyo malaman yung tinatawag na strategical plan ng isang opening or variation. Kasi kapag hindi nyo alam yung strategical plan, so maaari kayong matatalo agad dito sa opening. Kasi yung strategical plan dito ng white ay mag-move ng bishop e3, queen dito, kakasol mo na din atake sa kingside. Yan po ang strategical plan. So ano yung next move niya? Ipupos yung g at saka h na pawn. Tapos i-open yung h file. Pagkatapos i-train niya yung bishop sa h6. Saka mamatihin yung king dito.
So, yung gagawin na naman sa black, so, aatake po muna kayo dito sa queen side. Ito yung counter attack ng black dito sa queen side. So, kapag nagkaroon kayo ng counter attack dito sa queen side, so mas better compare sa kakasol doon, kayo sa king side. So, kapag hindi nyo alam, after mag-castle yung black, sigurado yan na yung king nyo ay under attack. So, dito after f3, yung move ay c6. Yung ideas dito ng black ay c6, b5 para magkaroon ng space dito or mag-build up ng queenside attack. So, bishop e3. So, b5, queen dito. Yan na po ang position, yung plan ng white na bishop e3, queen dito, castle, queen side. So, knight bd7, so g4. So, yung ginawa ng white ay move muna ng g4 kasi na ina-anticipate na yan ng white na baka kakastle siya sa king side. So, magpupush siya ng h4. For example, nag-move bishop g7 yung black, magpupush siya ng h4. So, kapag nag-castle yung black, so delikado po yan. So, yan ang nangyari sa mga ibang mga chess player dahil nagme-memorize sila ng mga moves sa book. So, yung variation na classical at saka Austrian, early castle king side po yung black. So, balit dito sa ganitong setup na Yugoslav style ay hindi po dito kakasol yung black dahil under attack agad dito yung king. So, kailangan alam niyo yung position. So, dito nag-move yung black, knight b6, h4. So, h5. So, after h5. So, yung ideas dito ng black ay i-secure muna yung king side dito. So, for example, kapag kakain dito yung white, hindi po yan good move dahil knight takes pawn dito. So, yung ma-weaken yung kanyang pawn structure. So, yung gagawin dito ng white ay nagpo-push ng g5. So, dito dahil nag-push na yung black dito ng g5, so knight fd7, so ito po yung pawn structure dito ay close na. So, kapag nag-bishop g7 dito yung black, pwede na siyang castle king side. So, safe na yung kanyang king. So, yung white ay hindi na makapag-break through dito sa pawn or sisirain niya yung pawn structure dito. Pagkatapos, mag-move yung white d5, then knight e5, mag-pawn sacrifice muna yung black para magkaroon ng counter attack dito. So, dx6, knight bc4, yan po ay may counter attack. So, after knight bc4, for example, kakain siya or mag-move ng queen d4 kasi mayroong attack dito sa bishop at saka queen. So, queen d4 po yung magandang move dito dahil para mapin yung knight dito, no? Yung mayroon siya kasi ditong target. So, after rook g8, then yung gagawin ng white ay kakasol siya ng queen side or kakainin niya yung pawn. So, yung ang knight. So, after bishop takes bishop, then knight, then knight takes c4. So, dito po yung position ay equalize. So, okay po dito yung black. So, ito po yung opening, result ng opening. So, walang problema po dito yung black. So, yung ibang variation po ay tingnan po natin dito yung ginagawa ng white dito. So, yung ibang variation ay yung tinatawag na classical variation. So,
So E4, D6, then D4. So after D4, knight F6, knight C3. So ito po yung posisyon. So dito po, nag-move yung black G6. After G6, so yung move dito ay knight F3. So ito po yung tinatawag na classical position. So ano yung dapat yung pag-aralan dito ay yung fourth move ng white dito, kasi ito yung ideas ng white. So mag-move ng bishop ito, castle, queen side. So bishop G7, bishop ito, then castle, din yung white. Pagkatapos, ito yung magandang continuation move sa black ay knight C6. So yung ibang continuation move dito ay knight ay bishop G4 or knight E6 or C6. So depende sa isang player kung ano yung magandang continuation move na gusto niyang gamitin. So balit ito ay ginagamit ng mga super grandmaster. Karamihan ay knight C6 kasi yung ideas dito, yung strategy ay magmo-move ng bishop G4, then atakin sa gitna yung white. So yung strategical plan dito ng black ay kakasol muna sa king side, pagkatapos i-trade yung bishop, atakihin sa gitna yung center pawn sa white. So kapag ginamit nyo ang first defense, huwag niyong kalimutan kung ano yung strategical plan para wag kayo maligaw. So for example, kapag nag-move yung white na D5, so ito po yung mangyari dito. Babalik lamang sa B8 square. At pagkatapos, kapag nag-move ng H3, so yung gagawin ng black ay aatakihin yung center pawn, kasi sisirain mo yung center pawn ng white. Yan po ang tamang strategical plan ng white. For example, mag-move siya ng bishop, mayroon pong D6, D5, so ma-isolated yung pawn, tapos maneuvering ng white, atakihin nyo yung weak pawn dyan. So for example, nag-move siya ng bishop G5, ayan, so mag-move ka muna ng H6, then kapag bishop E3, mag-develop ka muna ng knight, then queen dito, king H7, then rook E1, yung ginagawa dito ng white ay centralize yung kanyang pieces sa gitna kasi gusto niyang atakin sa gitna. So queen C7, bishop F1, din A6. So pero dito yung iba yung ginagawa ng dito ng black. Ito yung kanyang move. Hindi siya kumain kasi na-centralize yung rook. Atakin niya yung backward pawn dito. So bali tingnan po natin yung ibang moves dito sa engine, kung ano yung ibang good move dito after bishop G5. So yan po, pwede bang kainin yung pawn? So mayroon dito, kakainin yung pawn. C6 D5, then EX D5, then knight E6. So yung yan po ang ibang suggestion ng chess engine, or magmo-move muna ng knight BD7, or mayroon ding knight E6, then pupunta yung knight sa C5 square. So yan po, mag-activate po yung kanyang pieces. So dito, backward pawn, so pwede nyong atakihin. So pwede nyong kayong mag-move dito ng knight, din punta sa C5. So yung pagkatapos, after B6, so ma-pressure na po dito yung weak pawn. So ipapakita ko po sa inyo, ito yung analysis ng
chess engine na mangyari sa posisyon. So knight bd7 for example, then rook e1, then mag-move ng knight c5 or e6. So pwede rin ito yung ideas kasi i-trade niya yung knight doon, or mag-move siya ng bishop f5 pagkatapos makipag-trade doon, makipag-simplify. Kasi kapag wala na itong knight dito, so pwede nang atakin itong pawns dito sa queen side. Ito yung c2 at saka d5. So yung move dito ng white ay for example, bishop c4, so bishop f5. So dito mayroong attack dito yung rook, so bishop e4 para ma-trade yung knight dito sa e4 na square. So yan po ang tinatawag na makipagpalitan ka ng pisa or i-try na i-simplify mo yung position dito. So sa dito ay lamang ng konti yung white or advantage ng konti. So kapag nag-move siya ng queen ito ay equalize po dito yung position. So ito po yung magandang ideas na dapat nyong gawin. So after na makita nyo yung tamang move dito sa opening, so after sa opening ay middle game. So pagdating dito sa middle game ay kailangan mag-isip kayo kung ano ang inyong dapat gagawin. So tingnan nyo ng mabuti yung posisyon kung saan kayo pupunta. For example, dito kayo sa queen side. So ano yung atakin nyo dito sa queen side? So dito po sa perk defense ay lagi nyong tandaan ang strategical plan dito ng white ay ng black ay castle muna, tapos atake sa gitna or aatakin mo yung queen side dito. So walang king side attack po dito yung perk defense sa black. So balit yung white ay mayroon siyang king side attack at saka sa center. So para wag po kayong maligaw, kasi maraming mga chess player alam nila yung first 10 moves, 15 moves. Pagdating sa middle game nawawala na yung tamang strategy nila, naligaw na sila. So yan po ang chess opening na ating pag-aralan ngayon. So pupunta po tayo sa ibang move dito or variation sa ibang ginagawa ng white. So balik po tayo sa e4, d6, d4. So after d4, so alam nyo na yon ang inyong gagawin. Mag-move kayo ng f6, knight f6, atakin nyo yung center pawn. So knight c3, then g6, yan po ang setup ng perk defense. Pupunta dito yung g7. So wag nyo pong kalimutan kapag nag-f3 po yung white, so wag kayong mag-castle king side. I-delay nyo muna yung castle king side. Pupunta kayo dito sa queen side. Atakin nyo yung white. So balit kapag nag-knight f3, so pwede kayong mag-castle muna. Bishop g7 kasi kapag knight f3 ay classical variation. So bishop g7 ka-castle muna. So kapag nag-f4 yung kalaban nyo, so bishop g7 knight f3, so castle din muna dito sa king side. Pagkatapos atakin nyo yung kita. So alam nyo na yung gagawin dito sa perk defense. Subalit kapag yung move ng white or ito yung tinatawag nila na yung move order ng opening. So for example ay nag-move siya ng d3 after e4 d6. So kapag ganito yung kanyang setup ay mag-move kayo ng knight f6. So anong mangyari dito sa ganitong klaseng opening? Ito yung sinasabi nila na Sicilian versus perk. Subalit sa totoo lang ito ay
transposition ng Sicilian close variation. So, pwede pala mai-transpose. So, ito yung setup. Magmo-move muna ng F4. So, G6, Knight F3, Bishop G7, din Bishop E2, C5. So, ito po yung setup ng matranspose sa close variation ng Sicilian defense. So, castle, kingside, Knight C6, din Queen E1. So, dito sa move na ito ay atake yung white dito sa kingside. Subalit ito yung black ay after castle, so ganun pa rin yung strategical plan dito ng black, ipupus yung pawn. Kailangan mag build up yung dito, yung black. So yan po ang move dito. For example, castle din Queen H4. So mayroong Bishop G4 kasi yan part ng ng strategy ng black na i-trade yung bishop dito. Subalit yung nangyari dito ay hindi ginawa ng black. So C3. So napakaganda yung move na C3 para ma-restrict yung knight dito, hindi makapag knight D4 or knight B4 para yung knight wala nang attack dito sa queen side. Hindi siya hindi niya guguluhin yung pawn dito. So Queen C7, ito ay isang preparation ng black para makapag-move ng E5 at saka mag-support dito sa pawn. So pagkatapos kapag nakaposisyon dito yung rook, ma-attack yung backward pawn sa D3. So knight E3 para ma-develop yung knight. So part ito ng chess principle na i-move mo yung minor pieces before major pieces, then rook B8, knight C4, B5, knight E3. So ito po ang tinatawag na strategical plan ng black. Ipupus mo yung queen side pawn dito, B5, E5, pagkatapos B4 dito. Ito yung tinatawag na gaining space or to gain more space on the queen side. Yan po ang strategy ng dito ng black. Kasi for example, naka-move dito ng B4, E5, tapos dito. So, yung rook dito sa A1, so delikado po siya kapag na-open itong bishop. Kaya yan po ang strategical plan ng black. So, ito ay nag-move ng knight E3, may attack sa bishop. Mayroon siyang thread. So, hindi kailangan na i-trade yung dito, yung bishop sa knight F3. Kasi lalakas yung bishop dito sa F3. So, mayroong support na dito, makontrol niya yung D5 square. So, yung natural move dito ay iilag muna bishop D7, then bishop dito. So, ipupus na yung pawn E5, then B4. So, yan po ang ideas dito. Kapag na yung pawn dito ay pupunta dito sa dark square, so makikita nyo po na open dito yung ma-open yung line ng bishop. Subalit kapag tingnan nyo dito yung position ng white, ito yung dalawang bishop at saka knight dito po papunta sa king side. So hindi po ito malakas yung kanyang attack, mabagal pa po yung kanyang attack dito. So ma-neutralize lang yun ng black. So yan po ang ideas dito ng tinatawag na Sicilian close position dito sa posisyon na ito. So balit kapag nag-move yung white, yung ibang ideas dito ng white after E4, D6, yung move ay knight F3. So dito ay magmo-move siya ng G3, bishop dito. Ito yung paminsan-minsan lang ang ganitong klase na variation. So for example, G3, then bishop G7, bishop G2, then C5. Dito i-transpose pa rin yung posisyon sa Sicilian close variation.
So, castle kingside, knight c6. So, yung gagawin nyo, i-delay nyo muna ito yung move na knight f6. Wag muna kayong mag-move dito ng knight f6 kasi ito muna yung dapat nyong i-control, yung d4 square. So, mag-move muna kayo ng c5, pagkatapos knight c6. So, after knight c6, so dito na control ng black yung d4 square, so hindi na makapag d4 yung white dito. So yan ang kanyang ginawa, d3, knight f6, knight c3, then castle kingside. Yan po ang close position or close variation ng Sicilian defense. So yung gagawin nyo sa white, for example, h3. So kapag nag-h3, ganun pa rin ang ideas dito ng black. Mag-move ng pawn dito sa b5, e5, ipupus yung pawn dito. Ito yung tinatawag na para magkaroon ka ng space dito sa queen side. So attack sa queen side po dito. Yung strategical plan ng black, castle muna, then ipus yung pawn sa queen side. So ito po yung move dito. So minsan ay knight e8, knight c7, knight e6, so d4, pagkatapos i-trade mo yung mga minor pieces, so ganun pa rin yung position. So pero punta muna tayo sa rook b8. So e4, ito yung ginawa ng white para ma-prevent yung b5. So e6, bishop e3. So after bishop e3, yung gagawin ng white dito ay i-open yung center. So dito yung ginawa ng black para hindi ma-open ay nag-move ng e5, then b5, king h2, b5. Ito na yung kanyang strategy. xb5, xb5, queen dito. So dito sa posisyon sa ganitong klaseng strategical plan, dapat alam nyo na kapag nagkipagpalitan dito ng pawn, ma-open yung e-file. So kapag na-open ang e-file dito, i-train nyo yung rook sa e-file para magkaroon ng queen and minor piece in game. So kasi kapag pabayaan nyo dito sa e-file, so mag-move yung kalaban nyo, for example, rook e2, tapos rook f e1. So malakas yung kanyang dalawang rook sa file. So makapasok siya dito. So kailangan ma-neutralize nyo yung e-file. b4, knight d1, then bishop b7, bishop h6. Ito yung ginawa ng white. I-trade niya yung kanyang bishop, pagkatapos i-control yung center. Queen c7. Ito yung preparation para makapag rook e8. So bishop takes g7, knight e3. So knight e7 para hindi makapag knight d5. So dito bishop, yung move dito ay, for example, rook e2. Ano yung gagawin ng, or queen e2, pwede rin, or knight h4. So kapag nag knight h4, for example, dito yung yung white, kasi ipupose yung pawn, magbre-breakthrough siya. Kung yan ang gusto niya, atake niya yung king side. So yung magandang move dito ay titira ka ng pwede rin king g8 or h6. So pwede rin dito para mas slow down yung kanyang attack dito sa rook e8 or knight c6, pwede rin. So depende sa iyong plan. So yan po ang ating pinag-aralan dito, kung ano yung tinatawag na French defense. So ito po ay kumpleto na po ang opening na ito para sa black. Meron kayong opening sa black. So ito po ay ready na po kayo makipag laban sa ganitong klaseng posisyon sa first defense. So maraming salamat po sa inyong panunood. Sana po ito ay makakatulong sa inyo. So sa mga hindi pa nakapag subscribe,
mag-subscribe na kayo. Suportahan nyo ang channel nito. So maraming salamat po.